sa opisina, madali. At kung hindi ka makakita, madaling gumawa ng kaaway. If you cannot find an enemy, you can make your enemy. Di ba? Kailangan mo lang strong differences sa opinion, di ba? Kontrahin mo lang siya. Kaaway mo na. So doon na mag-uumpisa. So kailangan alamin natin kung bakit nagagalit ang isang tao sa atin. Upang maunawan natin, maintindihan natin, at madali natin siyang mapatawad. Diba sabi dun sa Luke 23:34? Diba? Ano sabi ng Jesus? Diba? Nung hinuli na siya, ano sabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So away natin, kadalasan, hindi nila alam ang ginagawa nila. Tulad nung kasama ko sa opisina. Kung sinabi niya sa akin noon, di alam ko na ipaliwanag ko sa sarili no, kung na hindi namin ginawa. Ginawa lang kami ng istorya. This is really sa pagkalaban mo, kaaway mo, this is a love-hate relationship. Kasi paano mo nga mamahalin ang isang kaaway mo? Napakahirap no? Diba? Sa tao, bilang human, bilang tao, ang hirap gawin yan. To love, to hate your enemy is natural. But to love your enemy is supernatural. Diba? Kailangan mo ng tulog ng Panginoon para ibigin mo at mahalin mo ang taong galit sa iyo. Mahirap gawin yan. Yung Visconti Massacre, minasakar yung buong pamilya niya. Si Lauro ba yun? Lauro. Paano niya mapapatawad yung mga taong pumatay sa kanya? Ang talagang, ang sa kanya, ibibigyan siya ng lakas ng Panginoon. Wala siyang lakas, wala siyang magagawa, kundi talagang makikita niya yung mga tao ngayon. Paano mo mamahalin kung sa iyo nangyari yun, di ba? So, kahit anong gawin mo, talagang sa kaaway mo is love or hate relationship. But I say to you, sabi, pero ang Panginoon, iba. Iba ang Panginoon Jesus. Anong sabi niya? He asked something else. Ano sabi niya? But I say to you, love your enemies. Bless those cursing you. Do well to those hating you, and pray for those abusing and persecuting you. Ganyan. Ang gusto ng Panginoon, mahalin mo yung kalaban mo. Di ba? Ang gusto ng Panginoon sa atin, bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, ay gantihan mo ng pagmamahal yung hate. Di ba? Gantihan mo ng pag-ibig ang pagkasuklan sa iyo. Diba? I-love. That yung una, sa human, hate. Love or hate relationship sa human. Pero sa Panginoon is i-love for hate relationship. Gagantihan mo ng pagmamahal yung galit sa iyo. So, tingnan natin, di ba? Paano kasi yung pagmamahal mo sa ikaw? Pero kung i-apply mo, kung talagang ikaw ay nag-mature na, kung ikaw ay talagang iniisip mo anak ng Diyos, nag-mature ka na, you raise the bar. Ang sabi nga, sa amin, mayroong aming sinasabi, you raise the bar of excellence to your students. Ang sinasabi naman dito ng Panginoon ay, you raise the bar of maturity, spiritual maturity, when it comes to love. Loving your enemy. Tingnan natin ang mga sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-ibig. Subukan na nga natin i-apply ito sa kalaban mo. Sa kalaban natin. Love, sa 1 Corinthians 13:4-8. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. Love is not arrogant or rude. Love does not insist on its own way. Ibilisan mo na lang. Love is not irritable or resentful. Love does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things,
hopes all things, endures all things, and love never ends. Self-explanatory na ito. Alam na nating lahat yan, kaya hindi ko na isa-isa yung paliwanag. May mga paliwanag yan, pero hindi ko na gagawin kasi wala na tayong oras. So, ang sabi niya, kaya, ang gagawin natin para matutuwa natin mahalin ang ating kaaway, ay overcome your emotions and decide to love your enemy. Alam niyo, ang pagmamahal, emotion niya kasi, human emotion siya. But when you love your enemy, it becomes a decision. You decide to do something that is opposite what you feel. Hindi mo, iba yun ha, but you decide. Kaaway ko yan. But you decide, in spite of what he has done to you, you decide to love your enemy. In Proverbs 10:12, sabi niya, hate starts quarrels, but love covers every wrong. Why? Tanungin natin sarili natin, why do we have to love our enemy? Why should we love our enemy? Because, sabi sa Matthew 5:45, so that you may be sons of your Father who is in heaven. Pag minahal mo ang iyong kalaban, pag minahal mo yung pamilya mo o yung mga mahal kaibigan mo, wala yan. That's not the kind of love God is looking for as Christians. He wants us to do better. He wants us to mature, to develop fully our spiritual love. Bakit sabi niya, so that you may be sons of your Father who is in heaven? Kasi pag nagmahal ka ng iyong kaaway, iyon ang gusto ng Ama mo sa langit. Dahil anak ka ng Diyos, pinapatunayan mo lang na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya, pag minahal natin ang kalaban natin, matutuwa ang Ama natin sa langit. At pinapatunayan natin sa mga tao, sa mga kalaban natin, o sa mga ibang tao makakita na anong klaseng relasyon tayo meron sa Panginoon. Ikaw ba ay malapit sa Diyos, maka-Diyos o hindi? Ngunit pag inibig mo ang taong nananakit sa iyo, ang taong nasusuklam sa iyo, ay ginantihan mo ng pagpamahal at pag-ibig. Iyan ang gustong klaseng pag-ibig ng Diyos. At ang iyong ating Ama sa langit ay tiyak na matutuwa. Because that's how God loves His people. Bakit? Ito may magandang example kung paano talaga magmahal ang Diyos. Ha? Sabi niya, for He makes His sun rise on the evil and on the good. Ha? Ang araw sumisikat sa masama at sa mabuti. Ginagawa niya, pinatutuyo yung mga palay ng mga masasamang tao. Pag naulanan, o nabasa ng baha, naluho sa baha, tinutuyo ng araw. Hindi lang niya pinatutuyo yung sa mabuting tao, kundi lahat ng tao, masama o mabuti. Ang ibig sabihin niyan, hindi namimili ang Panginoon kung sino ang bibigyan niya ng kanyang pag-ibig. Di ba? He loves indiscriminately. Ito pa isa. And sends rain on the just and on the unjust. Ganon din. Ang tubig ulan ay hindi yan curse, kundi ito'y gift from God. Minubuhay niya ang mga tanim, mga bulaklak, mga punong kahoy. Di ba? Binibigyan niya ng maiinom ang mga hayop. Mabuting regalo ng Diyos yan. Galing sa Diyos. At ito ay pag umulan, nababasa, nakikinabang ang mga just at saka unjust. Ibig sabihin ulit na ang Diyos
ay mahal niya ang lahat ng kanyang nilalang. Amen? So masasabi natin na ang pag-ibig ng Diyos ay is based on grace. Grasya lang. Hindi mo, His love, God's love is non-reciprocal. Hindi mo kailangan gantihan. One way, one-sided, is non-reciprocal. You don't have to do anything to earn God's love, to deserve God's love. You just get it. Diba? Inibig niya tayo nung tayo makasalanan pa. Inibig tayo. He first loved us. Diba? In John 3:16, oh, God loves everyone in the world. The good, the bad, and the ugly. Yung gwapo dyan. Yung masama, yung mabuo. Diba? Oh. Ito, inibig niya ako, kahit na pangit ako. Diba? Oh. Lahat tayo. In 1 John 22 and 2 says, Jesus died for the sins of the whole world, even those who hate Him. Even those who do not believe in Him. Oh. Inaako niya lahat. Yung galit sa Kanya, yung hindi naniniwala sa Kanya, yung mga hindi. Ha? Na hindi naniniwala sa Kanya. Pero kasama sila. Amen? Because in 1 Timothy 2:4 says, God wants everyone to be saved. He wants everyone to know the truth. Malaman nila ang salvation, ang katotohanan na siya lang ang tao, na siya lang ang tagapagligtas. Lahat ng tao. Kaya dapat nating mahalin ang mga kaaway natin tulad ng gusto ng Panginoon upang ganyan ang mahal ng Panginoon. Walang pinipili. Ini-spray niya lahat. Lahat tatamaan. Kaya tayo mga tao, dapat, dahil sa grasya ng Panginoon, at dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, dapat alisin natin sa puso natin ang vengeance. Palitan natin ang pagiganti ng pagmamahal. Diba? Ito nga yun. Diba? Leviticus 19:18, you shall not take vengeance, nor be any grudge against the sons of your people. But you shall love your neighbor as yourself. Ayan. Ito pala. And sa Romans 12:19, never take revenge, my friends, but instead let God's anger do it. Or the scripture says, I will take revenge. I will pay back, says the Lord. Di ba? So huwag tayong magiganti. Huwag tayong mag-isip ng masama sa laban natin. Kundi pagmamahal ang isupli natin. Pero kabaligtaran, kung yung pag-ibig ng Diyos ay based on grace, ang pag-ibig ng tao based on merit. Reciprocal eh. Kung mahal mo ako, mahal din kita. Gusto mo ako, gusto kita. Diba? O, kaibigan kita. Kaibigan mo ako, kaibigan kita. Bibigyan mo ako ng tinapay, bibigyan din kita. Bigyan mo ako ng iskargo, ba? Bibigyan kita ng kuhol. Diba? Oh. Meron yan. Love is reciprocal. Man's love is reciprocal. In Matthew 5:46, sabi niya, for if you love those loving you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same, or the pagans sa other na version? Pagano? So, anong pagkakaiba? Ha? Yung mga tax collector, ginagawa rin yan kung mamahalin mo lang yung mahal ka. Di ba? Walang pagkakaiba. But God wants us to do more. Higher than that. Di ba? Na mahalin natin. Kahit na kaaway natin. Even our enemies, we should love them. Di ba? That's the kind of love God wants us to do. Sabi nga sa Matthew 5:47, if you only greet your brothers, what exceptional thing do you do? Do not the tax collectors do so? Ganun din. Gagalangin mo lang, babatiin mo lang yung kasama mo sa church dito. Kasama mo sa Sikayna. Diba? Babatiin mo lang. Ganun din yung mga tax collectors no? Mga hintil. Oh, hindi nga sila kumikilala sa Diyos, pero binabati nila yung mga kaibigan nila. Anong pagkakaiba natin doon sa Christian ka?
Believer ka, sinasabi mo, anak ka ng Diyos, believer ka. Hindi mo kayang mahalin ang kalaban mo. Di ba? Di parehas ka rin ng mga tax collectors, mga hintil. Ha? Sila nga, ginagawa nila kahit na hindi sila niniwala sa Diyos eh. Gaano pa kaya na ikaw kilala mo ang Diyos? You know God. How much more? So, yun ang hinahanap ng Panginoon. Ha? Yung mas higit pa kaysa mga hintil. Ang pwede mong gawin, i-offer mo ang pag-ibig. Amen. So, sinong role model mo ngayon? Sa pagmamahal. Di ba? Natural. Di ba? Kung may tatay ka, ano man sinasaya mo? Uy, karamihan, ang paglaki mo. Sinong gusto mong maging? Ay, gusto ko gayahin yung tatay. Kasi napakabait. Di ba? Napakabuting tao. Mahal na mahal niya kami. So, may role model ka. Di ba? So, ang tatay mo, ang palagi mong role model. Kaya pag magmahal tayo ng kalaban natin, ang inaano natin, ginagaya natin, ay ang ating Ama sa langit. Kaya, therefore, you be perfect. Even as your Father in heaven is perfect. Ang ibig sabihin nito, perfect is, hindi lang perfect sa ano, but this is, it means maturity. Fully developed kind of love. Spiritual love. Diba? Kasi pag hindi ka fully developed, hindi mo kayang mahalin ang kalaban mo. Mahirap talagang gawin. But, kasi pag alam mo na ito ang gusto ng Father in Heaven, our Father in Heaven, na mahalin mo ang kalaban mo, mahalin mo ang hindi nagmamahal sa iyo, mahalin mo yung mga galit sa Kanya, mahalin mo ang hindi nakakilala sa Kanya, yun ang gusto niya. Kasi yun ang ginawa niya. Minahal niya yung mga hindi naniniwala sa Kanya, minahal niya yung mga nanakit sa Kanya, pumatay sa Kanya, minahal niya yung mga talagang hindi nagbibigay galang sa Kanya. So, anong gagawin natin? Bilang be perfect in example in loving your enemy. Diba? So, dahil ang gawin natin, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng gusto ng ating Ama. In Colossians 3:14 sabi niya, and above all this, love, which is the bond of perfectness. Somewhere tayo. So, what else? Learn to understand and forgive your enemy. Pag naintindihan mo kung saan pinanggagalingan niya, bakit siya galit sa'yo, madali mo na siyang mapatawad. Di ba? Overcome your emotions and decide to love your enemy. Overcome mo yung galit mo sa kanya. Overcome mo yung ano. At mag-decide ka na ibigin mo siya sa kabila ng lahat. Love your enemy anyway. Galit ka sa kanya? Ha? Ayaw mo siyang ano? Pero sabi ng Panginoon, mahalin mo, love him anyway. Di ba? Love for hate relationship. Vengeance must be replaced by love. Di ba? Alisin mo yung galit, yung paghihiganti. Huwag kang maghiganti, kundi palitan mo ng pag-ibig ang pag-iisip na yun. Imbis na maghiganti ka, magmahal ka ng iyong kaaway. Be perfect in example in loving your enemy. Kailangan perfect. May pakita mo sa iyong Ama sa langit na mahal mo ang iyong kaaway tulad ng pagmamahal niya. Kahit nagalit sila sa iyo, kahit na sinasaktan ka, kahit na hindi ka kinikilalang kaibigan, mahalin mo sila sapagkat yan ang gusto ng ating Ama na nasa langit. Amen? Love everyone, including your enemy. Amen. So, what do we need to do to show love to our enemy? Speak to them and in a nice way. Diba? Proverbs 25:11, a word rightly spoken is like apples of gold in settings of silver. Number 2, cheer them. Pasayahin mo sila. Proverbs 17:22, a cheerful heart makes good healing, but a stricken spirit dries the bone. Amen? And number 3, comfort them. Comfort them. 2 Corinthians 1:4. The one comforting us on all our affliction
for us to be able to comfort those in every affliction through the comfort by which we ourselves are comforted by God. Kung kaya tayo i-comfort ng Panginoon, kaya rin natin. Number 4, show compassion. Ano tayong maawa? 1 Peter 3:8, finally, everyone must live in harmony. Be sympathetic.